May multo ba talaga? Hindi ako naniniwala sa mga multo noon. Pero ngayon, oo. Dahil sa mga karanasan sa aming bahay, maniwala man kayo o hindi. September 26, 2010. Ang araw na ito, siguro, nagsimula lahat ng pagpaparandam sa aming bahay. Ever since nung bata ako, wala pa akong nararamdaman sa nakalipas na taon. Pero ngayong taon lang talaga merong nagpaparamdam. 10 to 11 p.m. siguro ng gabi. Noon, habang kakauwi ko lang galing sa jamming with my barkada. Nakatulog na ang lahat habang nagluluto ako ng pagkain. Makalipas siguro na tumambay ako sa labas ng bahay habang hinihintay na maluto ang aking niluluto. May napansin akong nagbubomba sa pump namin. Kahit alam kong wala namang ibang gising maliban sa akin. At ang alam ko, pinatay ko din yung ilaw ng kitchen habang ako ay lumabas. Pero nang bumalik ako sa loob, nakailaw na ito. Di ko na lang pinansin ang mga nangyari ng mga oras na iyon. Pagkatapos kong kumain, pumunta na ako sa taas para matulog. Mga 12 na siguro, di pa rin ako dinadalaw ng antok. Makalipas ang ilang minuto, nagtilao yung mga tandang tapos nagsabay na yung aso naming umuungol. Kinilabutan ako doon at bigla uli may nagbubumba sa pump. Tapos biglang humangi ng malamig. Tayuan na talaga ang mga balbon sa katawan. Kahit makapal naman yung kumot ko, taklob na din naman ako. Matatakutin na tao kasi wala pa akong na-experience na ibang kababalagan maliban dito. Kinabukasan, nang magising ako, tinanong ko mga kapatid ko, papa at mama, kung may pumasok ba sa kanila sa bahay noong gabing nakauwi na ako. Pero sagot nila, wala daw at tulog na sila ng mga oras na iyon. Saka alam ko namang mag-isa ako sa bahay dahil nasa kubo sila sa pond namin natutulog, kaya mag-isa ako paggabi. November 2, 2010. 7 p.m. noon, kakauwi lang ng buong pamilya namin galing sa sementeryo. Pagka-uwi namin, magtitirik ako ng kandila sa palibot ng bahay at sa lahat ng nasasakupan naming lupa. Nagsimula nga ako sa likod ng bahay. Doon una akong magtirik. Nang sisindihan ko sana yung kandila, bigla na lang namatay ang ilaw. Kahit wala namang hangin o anumang bagay na ikamamatay ng ilaw. Sinindihan ko ulit. Ayun, umilaw na. Habang ito ay umiilaw, bigla na lang tumayo ang mga balahibo ng buong katawan ko. Kaya nagmamadali na akong umalis sa likod ng bahay. Tapos ko nang magsindi ng kandila sa palibot ng bahay at pumunta naman ako sa pond namin. Tanging flashlight at yung ilaw ng cellphone ko lang habang nagpapamusic ako. Nang magtitirik na ako sa tabi ng kubo sa pond namin, ay biglang may nagpasitsit sa akin. Nagulat ako. Nilingon ko lahat pero walang ibang tao doon maliban sa akin. At sa pangalawang pagkakataon, may narinig na naman ako. Pero sa pagkakataong yun, may malamig na hangin na dumampi sa buong katawan ko. At umihip ang napakalamig na hangin. Sa takot ko, minadali ko na lang ang pagtirik ng kandila at dali-dali na akong umuwi ng bahay. January 13, 2011. Umaga noon. Ito na ang araw na hindi ko talaga makakalimutan sa tanang buhay ko. Habang umalis lahat para mamasyal sa bayan, nagpaiwan ako kasi nababagot ako. Yun nga, mag-isa ako sa bahay. 3 p.m. naliligo ako habang yung aso ko biglang umungol.
mismo sa loob ng bahay namin. Kaugalian ko na dalhin sa loob ng bahay ang alaga kong aso pag wala akong kasama. Nabitawan ko bigla yung hawak kong sabon at dali-dali akong naligo para tignan kung ano ang nangyari. Nang matapos na akong maligo, lumabas ako ng banyo at hinanap ko yung aso ko. Pumunta ako sa kwarto, sa baba. Nandoon nga yung aso ko at nagtaka ako ba't ganun. Andun siya habang di naman siya pumupunta dati-rati sa kwarto ko. Habang nagtataka ako, biglang nagsara yung pinto ng kwarto ko. Nagulat ako ba't ganun kalakas ang pagkakasara. At doon, umungol mismo sa harap ko yung aso ko. At doon, ako ay natakot. Lumamig ang paligid at pagkalingon ko, may babae na lumulutang sa harap ng salamin. Nakaputi ito, walang dugo, wala ding muka. Mga ilang segundo, tumahol iyong aso ko at doon, nawala yung multo. Di ako makapagsalita sa nakita ko. Guni-guni ba lamang yun? Umalik mata. Di pa rin ako makakilos ng ilang minuto at nang mahimasmasan ako, lumabas na agad ako sa bahay kahit naka-boxers shorts lang ako. Pumunta na lang ako sa bahay ng lula ko para magpakalma. Iniwan ko na rin bukas yung bahay kahit walang nagbabantay. Mahirap nang mag-isa ako ulit doon, baka magparamdam na naman. Pero ngayong January to March, nagpaparamdam na lang ito sa aming bahay. Patay sindi ang ilaw minsan. May kumakalampag na mga paa sa taas ng bahay nang wala namang tao. Ang alam ko lang, hanggat di sila nanakit, okay lang. Pero pag sa punto na nanakit na sila, ito na yung masama. Wala namang namatay o anumang history sa bahay na ipatayo ito. Ba't ngayong may isip na ang tao, saka sila magpaparamdam? Meron ba silang gustong ipahiwatig? O ganun, malay natin may gusto lang silang sabihin. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.